The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para sa patuloy ng pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mula naman sa Riyadh, Saudi Arabia, partner, umpisahan natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ginang ang humingi ng saklolo sa ating programa matapos siyang sakalin umano ng kanyang amo nang dahil lamang siya ay nakitang nagpapahinga. Ang kanyang ipinadalang panawagan, panoorin po natin. Ako po si Renalyn Andalio. Nagtatrabaho po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nangangailangan po ako ng tulong. Masama yung pakiramdam ko, masakit yung ulo ko. Pero nagtrabaho pa rin po ako. Tapos po, mga 11, umakyat po ako dito sa kwarto ko. Papahinga po ako. Hindi po ganyan yung tsura niyan kanina po. Nakalagay po dito. Umakyat po yung amo ko, 11 a.m. po. Sinakal niya po ako, ginamit po niya ako. Kasama po itong headset, ginamit pa. Sakit po. Sa pagkakasakal niya po sa akin, halos nasira na po itong headset ko. Pangalawang beses ko na ito naranasan. Kinulong po ako dito 3 araw po. Hindi ako pinakain. Mga sa susunod, mamatay na ako rin ng rescue. Yan po, mga kaibigan, ang makabagbag damdaming panawagan ng ating kababayan mula po naman sa ibang bansa. Samantala, makakausap natin si Jeffrey Andalio, ang kapatid ni Renalyn Andalio. Jeffrey, magandang hapon sa iyo. Jeffrey, magandang hapon. Jeffrey, magandang hapon sa iyo. Ayan, kawawa naman, partner, itong ating kababayan, ano? Bawal na pala ngayon, partner, ang magpahinga. Hindi, actually partner, yan yung matagal na nating nasasaksihan at matagal ng experience ng ating. Depende sa employer, depende sa amo. Oo. May mga OFW tayong kababayan na maswerte sa natatagpuan o nakuha nilang amo. Swerte-swerte, partner, Oo. ang pangingibang bansa. Meron namang mga kababayan tayong OFW na malas sa nakuhang employer. Ayan na, nasa Okay. linya na, partner. Balikan natin itong si Jeffrey. Jeffrey, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, sir. Jeffrey, ilang taon na bang nagtatrabaho itong kapatid mong si Renalyn bilang domestic helper sa Riyadh? Bale, magwa 1 year po. Magwa 1 year na po eh. Mag-iisang taon na. Okay, itong kapatid mo, ilang taong gulang na siya? Sa November 10 po. Itong kapatid mo, ilang taong gulang na siya? Jeffrey? Napapakinggan mo ba kami na maayos, Jeffrey? Mukhang mahina yung audio niya, partner. Okay, sige, ayusin muna natin. Babalikan natin yan, ano? So, yan yung kalagayan ng ating... O, sabayan na lang ng telepono, ano, para siguro mas malinaw tayong napapakinggan, mas maayos yung ating linya Nawawala sa ng signal. Sige. Yun ang problema, partner. Alam mo,
pagdating sa signal, medyo may diferensya at may hirap ngayon ang signal. Oo. Baka akala siguro partner nitong amo ay nagpapahinga at hindi nagtatrabaho itong ating kababayang OFW. Pero batay doon sa panawagan ng kababayan nating OFW kanina, ayon sa kanya, pangalawang beses niya nang naranasan ito. Oo. May naulinigan ako doon na may isang beses na 3 araw siyang hindi pinakain. Baka akala din ng amo dahil meron siyang headset dito ay nagpapasarap or nanonood ng video Oo. or nakikinig lang Or- na hindi nagtatrabaho. Or baka naman anya may kausap. kausap. Oo. Alam mo partner, merong mga amo na talagang mga siloso, merong mga amo na maduda. Hindi lang yon. May amo talaga, partner, na malupit sa Malupit. tauhan. Mhm. May amo talaga, partner, na walang puso sa Totoo tauhan. yan, oo. Okay. Sige, balikan na natin si Jeffrey. Magandang hapon uli sa iyo. Magandang hapon din, sir. Okay. Jeffrey, ilang taong gulang na ba itong kapatid mo? 24, sir. 24. May pamilya ba ito dito sa Pilipinas? Meron isang anak, sir. Yung asawa? Iwalay po. Hiwalay sa asawa. Okay. Sinasabi mo kanina na mag-iisang taon na nagtatrabaho itong kapatid mo doon sa ibang bansa. Nakapagkwento ba ito sa'yo ng kung ano yung mga dinaranas niya at kung ano yung mga nararanasan niya sa kanyang amo? Opo, sir. Noong April 23, 2024, sir, sinaktan na naman siya ng amo niya. Kaya ako pumunta doon sa Manila, doon sa agency niya po. Nagpatulong po ako doon, pero sinabi nila na ginagawan na nila ng aksyon. Ayun. So, ibig sabihin, Jeffrey, hindi ito yung unang pagkakataon na itong kapatid mo ay nakaranas ng pagmamalupit sa kanyang amo. Opo, sir. Opo. Maliban dito sa pagsakal sa kanya, ano daw ba ang ginagawa pa ng amo niya dito sa kapatid mo? Yung hindi niya pinapakain hindi niya pinapakain, sir, tapos tinataguan pa siya ng pagkain. Ayun, kinukulong sa kwarto. So, hindi pinapakain, Kinukulong itinatago sa yung kwarto. pagkain, kinukulong sa kwarto. Mga ilang araw daw siyang hindi pinapakain? Yun na, hindi ko alam, sir, kasi ang sinabi lang ng kapatid ko noon nandun ako sa sa agency noon na kinulong lang siya, pinakain, sinaktan, yun po. Kaya ako yung nagpunta dun sa... So, ang pinakamalala, itong sumbong niya na ngayon na sinakal na siya nung kanyang amo. Opo, ito lang po yung malala talaga na talagang kwan niya. Okay. Jeffrey, magandang hapon. Magandang hapon din, ma'am. Opo, ito bang kapatid mong si Renalyn ay pang ilang beses na ba itong nagtrabaho sa ibang bansa? First time lang po niya, ma'am. First time. So, meron din ba siyang anak at asawa dito sa Pilipinas? Meron anak po siya, ma'am, na isa, pero hiwalay sa asawa po. Mhm. Idinulog mo itong hinaing ni Renalyn sa aming tanggapan. Kailan mo ba siya huling nakausap? Kagabi po, huli kong nakausap yung kapatid ko. Na umiyak, na nagsumbong na siya sa akin na binantaan pa daw siya na pagdating yung asawa ng amo niyang babae, mas lalo pa daw yung gagawin nila. Gagawin nila sa kanya, yun po, binantaan po siya ng ganun. Nakikita namin sa mga pictures, ito bang si Renalyn ay isang nag-iisang kapatid mong babae? Hindi po, ma'am. Dalawa po silang kapatid kong babae. Dalawa. So, pang ilang ito si Renalyn sa inyong magkakapatid? Pang-5 po, ma'am. Pang-5, okay. Okay. Jeffrey, makinig ka kasi nasa kabilang linya na ng telepono ang local recruitment agency ni Renalyn. Makakausap natin si Miss Pebby Ledesma, ang welfare officer ng Exultant Creations Incorporated. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Hello po, good afternoon po. Ito bang problema ni Renalyn doon sa Riyadh at yung kanyang sumbong na siya ay sinakal, hindi pinapakain, ito ba ay nai-report na at naisumbong na dyan sa inyong ahensya? Yung regarding po sa pagsakal po, kahapon po, kausap ko si Renilyn mga around 3 p.m. I think po or mga 4 p.m. Ang sabi niya lang po, ginigising siya ng employer niya ng morning pero masama po yung pakiramdam niya. So sabi ko sa kanya, ano bang nangyari? Tapos nagagalit daw po pati yung baba niya. Pero umalis na daw po yung baba niya.
So, sabi ko, nasaan ka na ngayon? Nandito, ma'am, nasa kwarto ko. Then, around 5 p.m. na naman po kahapon, may another siyang complaint. Sabi niya, nagsasampay daw po siya, tapos pumasok daw po siya sa kwarto niya. Nag-send po kasi siya ng message sa akin. So, immediately po, nasan ka? Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi niya po, nasa kwarto, ma'am. Pero galit na galit po si madam. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ma'am, kasi nagsasampay po ako, pero parang nahilo po ako. Humiga po ako sa kwarto ko. Tapos maya-maya daw po, nandyan daw si madam, hinila daw po yung headset niya. So sabi ko sa kanya, sabi ko, headset ba? Kasi ang sabi niya po, nasira daw po yung headset niya. Sabi ko, kinukuha niya ba yung headset mo? Ang sabi niya, yung phone daw po niya. Sige, sabi ko, wag mong ibigay. Sabi ko ganyan sa kanya. Kasi parang nasakal po yata siya sa pagkuha ng headset. Kasi hindi naman daw po nakalagay sa tenga. Okay. So, Tapos sabi niya po sa akin, takot na takot daw po siya. Okay, sabi kong ganyan, nasa na yung madam mo? Lumabas na po, sabi niya. Sige, sabi ko, wait lang. Sabi kong ganyan sa kanya, tatawagan ko yung Saudi office, mag-lock ka ng kwarto mo. Ngayon, kapag kinatok ka, sabihin mo na hindi ka lalabas, at the same time, sabi ko sa kanya, sabi ka na ayaw mo nang magtrabaho. Diyan ka lang sa kwarto kasi tatawag ako sa Saudi office namin. okay. So, yun po yung ginawa niyong instruction at pakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos niyo pong mag-usap, ano na po yung ginawa niyong hakbang o aksyon? Tumawag po agad ako sa Saudi office namin. So, kasi mga 5:30 na po yon, mag-6. Sabi ko, wait lang. Sabi ko ganyan sa kanya kasi tumatawag na ako sa Saudi office. Tapos, every now and then, tinatanong ko, kamusta ka na? Magtakot po ako sa madam ko kasi nandun po siya sa labas. Nasaan ka? Nasa loob lang po. Sige, sabi ko, wag na wag mong bubuksan yung kwarto mo. Tapos po, sabi ko, wait lang kasi interval po, kinakausap ko siya, tapos tumatawag po ako sa Saudi office. Hello, Ma'am During that Feby, time po, magandang kausap hapon. po ako. Ma'am Feby, magandang hapon. Opo. Ma'am, paulit-ulit po tayo dyan sa sinasabi nyo, pero ang gusto po namin malaman, ano po yung ginawa nyong hakbang matapos po na magsumbong po sa inyo itong ating kababayan? Yun nga po, ma'am, tumawag ako sa Saudi office. Ang instruction ko sa kanya, wait lang kasi sabi ko, kukunin ka dyan sa Saudi. Tinatawagan nila yung employer mo. Sabi ko po, kasi nga po, ang sabi po ng Saudi office, hindi sumasagot yung baba niya. So it takes time po nung nakakausap, pero paulit-ulit din po kasi akong tumatawag kay worker na sabi ko, wag na wag mong bubuksan yung kwarto. Okay, Kasi nasa ma'am. labas Ma'am na Feby. po yung baba. So ngayon po, ma'am, dahil nababanggit nyo po yan ang mga instructions nyo, ano na po ngayon? Asa na ngayon po itong si OFW? Ano na po yung kalagayan niya? Yun po yung gusto naming malaman kung After nasa 3 mabuti hours po siyang kalagayan. nakuha siya kasi after 3 hours po nakuha po siya. Kinausap ko po siya na maghintay lang kasi umuwi po yung baba niya sa bahay. Tapos sabi ng baba niya, nagharap po kasi sila ng baba niya at saka madam niya. Tumawag sa akin si Renilyn na naman ulit po. Sabi niya, ma'am, nandito po si baba. Sabi ko, wag mo ibababa yung telepono, makikinig ako. Parang kinakausap po si madam, tapos dinidinay ni madam yung ginawa. Ang sabi doon, kinukuha yung cellphone. Tapos sabi ko, no, sabi ko ganyan, sabihin mo, ayaw mo na babalik ka sa office. Tapos po, kinausap ni Baba si madam na bakit ginawa yung gano'n. Tapos sabi po ni Baba sa kanya, kukunin na siya ng office. Okay. Kaya lang po, pinihintay po siya, 9 p.m. po yon, hintayin lang daw po na 11 kasi parang 3 hours po away from office po yung lugar niya, nakuha naman po siya. Nagsabi po sa akin si Renilyn na ma'am, magne-message po ako pag nakuha na ako. Pero tumawag na po sa akin, nakausap ko na po, aalis na po ako dito. Okay. Sa madaling sabi po, Ma'am Feby, ito pong si Renalyn ay nakuha na po. At Yes po, immediate po, within 3 hours po na kasi due to distance lang naman po, kaya po hindi po siya nakuha kaagad. Kasi Okay. malayo po yung location. so po ng nasa bahay ng embassy na po employer. itong si OFW. Nasa accommodation po. Kasi po, pupunta po sila sa Saudi government para mag-file po ng case against po sa employer para ma-blacklist na rin po na hindi na rin po makakakuha ng kahit sino pong OFW dito. Ayun. Yung So employer po. maraming salamat with that, Ma'am Feby. So ngayon po, kailan po ba maaring asahan ng pamilya na makauwi na po ng Pilipinas dito po si Renalyn?
Ang sinabi ko po, sana within the week po makauwi si Renilyn. Kaya lang nga po, may process po kasi ang pagpa-file ng case. Pero safe po siya na nasa agency po siya ngayon. I think po kasi kanina magkausap po kami ng umaga, baka maya-maya po, nasa Saudi office na po siya, mag-start na po sila na gumawa po ng hakbang sa Saudi government po. Alright. Pero insyuhan na po siya ng ticket. Inassured ko naman po sa kanya na uuwi po siya. Okay. Okay. Ma'am Feby, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na may kaso na isasampa sa employer. Tama po ba? Dahil sabi nyo, maaari din na i-ban itong employer sa pagkuha po ng mga Yes po. OFW? Yes po, sa Saudi government po mismo para hindi na po siya pag-participate ng any request ng OFW po na kumuha dito sa Pilipinas. Okay. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Feby. Kasi ramdam namin yung pagbibigay nyo ng concerns at saka, pagmalasakit sa ating kababayan. Batay sa salaysay ni Miss Feby, automatic, habang kinakausap niya si Renilyn, gumagawa rin siya ng aksyon na tumatawag doon sa Saudi. So, uma-aksyon. Uma-action, itong ahensya. Opo. Miss Feby, sandali lang, makinig lang ho kayo. Ano? Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono, ang ating, si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operation Center ng OWA. Attorney Shi, magandang hapon po. Magandang hapon po muli. Opo, Attorney Shi, eto na naman, meron na naman tayong kababayan na lumalapit. Ang kagandahan ngayon, kausap namin yung agency sa kabilang linya at umaaksyon na. Pero sa panig po ninyo, ano po yung maaring asahan na tulong ni Renalyn at ng kanyang pamilya mula sa OWA kung sakasakaling ito po ay tuluyan ng mapauwi? Okay. On our part naman, of course, kami rin po yung nag-coordinate sa Philippine Recruitment Agency at sa ating NWO po. Kaya po, na-pull out na siya finally, at umaksyon na sa wakas. Opo. Ang kanyang Philippine Recruitment Agency at ang kanyang Family Recruitment Agency. Pagbalik niya naman po sa Pilipinas, just need to check po. Wala pa po siya na-avail ng benefits or any programs from OWA. Ay active member naman po siya. Siya po ay i-assist naman po, of course, from the airport pa po. From the airport, so mas malaman namin ang flight details niya. Meron pong susundi sa kanya doon na, oh my God, yun po yung aming airport team sa NAIA. And then, of course, i-reverse namin siya sa regional office kung saan siya uuwi. Sa Pilipinas, sa Region 1, sa Ilocos Sur at siya uuwi, So, para sa possible integration program po, which is financial assistance po from OWA. Opo. Attorney Shi, kanina may nababanggit kasi yung yung taga-agency na parang magsasampa ng reklamo itong si Renalyn. Naalala ko lang, yung po bang pagsasampa ng reklamo ng OFW natin kung minsan ay nagiging dahilan para o maging sagabal or maging dahilan para hindi makauwi kaagad? Ay, hindi naman po. Kung dito po siya magsasampa, pagdating na po ng Pilipinas, kasi may ralido rin po dito. So, unlike po, kung yan po siya magsasampa abroad, of course, kung may mga hearings na kailangan siyang attend. Ayun. May representative na to our within council, yung mga council naman po yung hire kasi ang ating mga NWO. At inauthorize na at inalaw na mga court na hindi din na kailangan ng personal appearance, then it will push so po. But dito naman po sa Pilipinas, of course, kailangan po na personally magpapahal po yung ating OFW na complaint sa pinakamalapit na regional office po ng Department of Migrant Workers. In the case po, in Region 1 po. Alright. Attorney Shi, may nababanggit po kasi itong ahensya ni Renalyn na si Miss Feby na gagawa sila ng paraan para makasama sa blacklist ito pong employer. Ano po yung, maari po ba yung ahensya din po ninyo ay matulungan po itong reklamo para naman ay talagang maisama na itong ahensya or itong employer I mean, na Na hindi totally, na makakuha. na totally ay masama na sa blacklist? Okay po. Kasi po ang agreement po, may recruitment agreement po ng employer po is between the salary recruitment agency po. And of course, ang PRA naman, has an agreement naman with the salary recruitment agency. So I think they also have available remedies po, in Saudi Arabia regarding the blacklisting naman po ng employer. The same way po na meron din po tayong available remedies here in the Philippines. Opo. Basta po magpapile po ng kaso ng OFW, meron naman tayong disciplinary action case against the employer.
So, and then ang possible po, depende po kung anong violation. Not in this particular case, dahil sila bang sa po na tax, nasaktan siya, and then kinagkulong, and then release with yung mga documents sa kung nagkakamali. So, this may fall under a grade offense or grade misconduct. Which Opo. may be punishable when found guilty po ang employer with disqualification o yung tinatawag po nilang blacklight things o di na po siya makakakuha po ng Filipino workers po. Okay. Opo. Attorney C, maraming salamat. Patuloy pong makikipag-ugnayan yung staff namin sa inyo at para ma-monitor po natin itong pagpapauwi natin dito kay Renalyn hanggang siya po ay makarating doon po sa kanyang pamilya. Attorney C, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you. Ayun, partner. Okay. Naiintindihan ko, partner, sabi ni Atty. Shi, maaring maharap sa misconduct din. Andiyan pa ba si Miss Pebby? Miss Pebby, bago natin balikan yung kapatid, ano? Okay. So Miss Pebby, makikipag-ugnayan po sa inyo mayat-maya yung aming staff dito para ma-monitor natin itong gagawin nyo pong pagtulong at pag-aksyon dito po sa problema ni Renalyn hanggang siya po ay makauwi. Pero ang pinakamaganda pala, kung magsasampa ng reklamo, partner, dito na lang sa Pinas para hindi na maatraso, ano? Oo, ang problema naman dyan, partner, etong employer partner, pag ito ay na-van or na-blacklist, meron din nangyayari, partner. Totoo to, papalit ng ibang pangalan na yun naman ang i-register para makakuha naman ng ibang OFW. So Miss Pebby, asahan po namin ang inyo pong tuloy-tuloy na pag-aksyon at pagtulong dito kay Renalyn hanggang makauwi at makapiling niya po ang kanyang pamilya. Ano po? Yes po, wala naman pong problema. Constant po communication namin kay Renilyn and sa Saudi office. Okay. Maraming salamat, Miss Pebby. Po siya ngayon. Opo, maraming salamat Miss Pebby. Thank you so much. Balikan natin, partner, itong Jeffrey. kapatid na si Jeffrey. Jeffrey? Jeffrey. Hello, Jeffrey. Po, ma'am, sir. Eto Jeffrey uma-action na yung ahensya, yung agency, uma-action na rin yung OWA at gumagawa na ng paraan at sa lalong madaling panahon ay inaayos nila na mapauwi at makapiling nyo na yung inyong kapatid. Opo, sir. Salamat po, sir. Ano po ang masasabi nyo, Jeffrey? Maraming salamat po, sir. At sana makauwi na ng madali yung kapatid ko. Ayun, huwag po kayong mag-alala, Jeffrey, gagawin namin yung lahat para itong kapatid mo ay makauwi ng Pilipinas ng ligtas. Samantala mga kaibigan, dumako naman tayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Caloocan City. Makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Alvin Martinez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Alvin. Hi, good afternoon, Sir Joshua, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa natin. Opo, katabi nyo pala ngayon si Rodalyn Fernandez na personal na dumulog sa ating satellite office para humingi ng tulong sa kanyang gamutan para sa dalawang magkaibang kanser na iniinda nito. Kanser sa leeg at kanser sa matres. Magandang hapon sa iyo, Rodalyn. Kailan ka ba na-diagnose na may kanser ka sa leeg at sa matres? Bali, yung una po yung mga po siya, February. Tapos na-operahan po yung isa ko endometrial. Makiayos lang pakilapit lang yung para marinig ka naming maayos sige. Na-biopsy naman po yung sa capillary. Okay. So, yung dalawa po siya, yung isa na-operahan po, ngayon po yung second week po, mag-operahan naman po yung capillary. Okay. Anong stage na raw itong iniinda mong cancer? Wala pa po pero ang duda po na stage 1 po. Kasi yung nakuha po sa akin sa endometrial, stage 1 din po. Okay. Anong sabi ng doktor sa'yo? Saan mo daw nakuha itong sakit mong ito? Ano po siguro dahil nga, yung time po nung medyo mataba, tapos hindi naman po nagkaanak. Sabi, possible daw, doon nakuha yun. Okay. Ikaw ba may trabaho? Po? May trabaho? Dati po akong OFW. Dati ho kayong OFW. Saan bansa ho? Dubai po. Sa Dubai. Okay. Sa ngayon ho ba nakakapagtrabaho pa kayo or ano ngayon ang mga pinagkakaabalahan nyo? Sideline lang po na mga clown. Clown? Oh, Sa mga party-party? Ayun. Ayun, ibang klase itong sideline ni nanay, Usually, yung mga Di ba nagka-clown, sa'yo mga lalaki. Hindi, pero yan ang isang masayang trabaho yung partner Oo. Sipon mo nakakapagpaligaya ka lalo Kumusta ng mga naman, bata. nanay, yung pagiging clown nyo po? Kasi, syempre, ibang klaseng trabaho yan, Nakakating po kami kahit sang lugar. Mahirap kasi magpatawan ng mga bisita na meron kang problema.
Tama po, nanay. Napakahirap magpatawa or mag-entertain ng mga bisita, pero ikaw ay meron kang sariling iniindang problema. Tama po. Opo. So, sino po yung mga madalas nyo pong mga kliyente, ate? Marami po eh. Pinakamalayo po namin, Batangas, Sambales, Baguio. Nakapunta po ng Baguio, Nueva Ecija, Bataan. So nagme-make up po kayo, may costume po kayo. Meron po, marami po. Ayun. Ano po yung usual na personality or ano po yung usual na costume po ninyo? Pang ano lang po, pang clown po. Actually ano po, bali parang may mga tao lang din po lumalabas po sa isang lugar. Ayun. Ilang taon na po kayong ganyan yung trabaho nyo, ate, yung nagka-clown? 2 taon lang po yun sa akin. Simula po nung umuwi ako ng Pilipinas. 2 taon. So, kumusta naman po yung kita or talent fee? Kumusta naman po, Nay? Sapat po ba? Okay naman po, nakakatulong naman. Mm, Compare po sa nasa bahay lang. Opo. So, paano yan, Nay? Pag meron po kayong nararamdaman, iyan po yung inyong sideline. Paano nyo po pinagsasabay? Wala naman, totoo lang po sa cancer, wala naman po akong nararamdaman. Yun po yung nakakatakot, wala kang mararamdaman. Hanggang sa may biglaan na lang po, pag nagpa-check up kayo na lang po, magugulat na lang po kayo, cancer na pala. Yun po yung awareness na wala kayong nararamdaman sa cancer. Opo, kasi ang cancer pong sakit ay talagang tinatawag na silent killer. Opo, yun po yung ano. Opo, pero Kaya kailangan lang maging malakas yung ating loob, yung pananampalataya, ate, dahil syempre walang imposible kay Lord. Opo, yung po prayer po talaga pinakamalaking ano. Opo, matanong ko lang, ate, paano nyo po naisip na pasukin itong uri ng pag-clown na kayo po ay dating OFW? May kapamilya ka po ba na similar po yung ganitong uri ng racket? Nagsimula po yun sa kapatid ko, tapos nabunso, tapos nakita ko rin naman kahit paano, makita naman sila, kapag sa kanila. Tapos yung kapatid ko rin po na isa, yung gitna namin, nagganon din po siya. Kasi na-encourage din po ako na mag-clown po. Ayun po. So, yun yung tinatawag partner na sa pamilya, mana-mana yung talent. Kayo ho ba, nanay, may mga anak? Oh, May pamilya ho kayo, may mga anak ho kayo? meron po, may isa po. Yung mister mo, ano ang trabaho? Ano po, naglalamot po siya ngayon. Lalamove. Okay, so kumusta naman yung mga anak mo? Ilan ho ba lahat ng anak nyo? Isa lang po. So kumusta naman ho? Hindi nyo naman ho napapabayaan ngayong may iniinda ho kayong ganyang sakit? Hindi naman po. Matalino naman po kasi may tape na hindi makulit. Okay. So, batay po sa pagpapacheck up nyo sa doktor, ano daw pong gamutan ang dapat nyong pagdaanan para gumaling po kayo? Bali, sa ngayon po, hindi naman nila sinasabi magpa-chemo radiation po ako. Ang inaano po niya sa akin, every 4 months, PET scan po at laboratory para malaman po kung yung mga laboratory, lalo sa po sa kidney, kung nagkakaproblema, tapos kung may part po na kumakalat siya, para na-break daw po nila. Sa ngayon, hindi naman po nila sa akin ng radiation chemotherapy. PET scan po at laboratory ang niya. Ayun. Opo, maidagdag ko lang, ate, ano daw yung sabi ng doktor? Kayo po, sa tingin po ninyo, bakit po nagkaroon kayo ng ganitong uri ng sakit na cancer sa leeg at sa matres? Ang yun na po, sabi ng doktor, possible daw po siguro dahil nga, yun na po, hindi daw ako sa anak. At ano po, yun, mataba. Kasi that time ko, ang kilo ko, almost 70 kilo. Malaki po kayo talagang dati? Opo, ngayon po 58. O, nagbawas. Mataba na po. Delikado pala maging mataba, partner. Oo. Pero meron talagang mga ano Ayun po yung yan. sabi, nagiging po daw po talaga. Opo. Balikan natin si Sir Alvin. Sir Alvin, napakinggan nyo po yung kwento ni nanay. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List sa kalagayan niya pong ito? Actually, Sir Joshua, kanina kausap ko siya bago itong programa natin. I-evaluate na natin ang mga papeles niya. At yun nga ho, ang ending nito, endometrial and papillary cancer ang meron siya. At tinanong ko si Roda, ano ang pwedeng maitulong sa iyo ng Ako Bicol Party List. Yun nga daw, PET scan ang kailangan niya na mahal ho kasi ang PET scan, pati ang kanyang mga pang-laboratory. So nung tinignan natin ang mga dokumento,
aabot ng 70,000 ang computation. 70,000. So, oo, 70,000. So, dali-dali, pinacheck natin ito. At ito, pina-aprubahan na natin kay Kong Saldico at ako Bicol Party List. Ipoproseso na natin. Para wala na siyang problema, 70,000 ang ating ibibigay. Ayun, so tatapatan nyo po yung Pangangailangan. halaga ng Yung pangangailangan ni correct. ate. Opo. Ate Rodalyn, napakinggan nyo. Ipagkakaloob sa inyo ng Ako Bicol ang halagang 70,000 piso dahil yun ang sa computation na pangangailangan nyo. Anong masasabi nyo, Ate Rodalyn? Unang-unang po, nagpapasalamat niya po ko sa Diyos. Kahit na paano po, may gantong asasyon na tumutulong sa akin, kay Congressman Saldico, Congressman Saldico, of course, kay Sir Alvin, saka sa mga staff nila, pahit po nila. Wala po kami yung masasabi. Okay. Sir Alvin, yung bang tulong na yan ay ora mismo nang madadala ni nanay? Actually, ginagarantahan natin si Roda na magkakaroon sa nito. Ilang araw lang ito dahil ipoproseso ito ng DOH. Ayun. Hintayin lang natin ito, hindi ito magtatagal. Kilala naman ang Ako Bicol Party List na mabilis magbigay ng GL. Ayun, Ma'am Rodalyn, yan po ay panghawakan nyo dahil ang Ako Bicol Party List ay lahat po na ginagawang paraan para po ay makatulong sa ating mga kababayan. Okay. Hangad po namin ang inyong paggaling at sabayan po natin ang pananampalataya sa Puong May Kapal. Maraming salamat, Sir Alvin. Maraming salamat. Thank you, Sir Joshua and Ma'am Reni. Mabuhay ka. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, mula sa Bagong Silang, Caloocan City, isang jeepney driver naman na lumalaban sa stage 4 lung cancer. Nangangailangan rin ng tulong medikal. Ang ora mismong pagtugon ng programa, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang, ora Ora mismo. mismo. Partner, balikan muli natin ang ating satellite office sa Caloocan City. Makakapanayam naman natin ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po, dyan sa inyo pong lahat. Opo, Sir Rudy, kasama mo ngayon si Nancy Ibale na personal na dumulog ngayong hapon sa ating Ako Bicol Tabang ora mismo satellite office upang humingi ng tulong para sa kanyang mister na lumalaban ngayon sa stage 4 lung cancer. Magandang hapon po, Ma'am Nancy. Hello, Nancy. Magandang hapon. Hello po. Ayun. Magandang hapon po. Apo, Nanay, kumusta po yung kalagayan ngayon ng iyo pong mister? Ang kalagayan po ngayon, ang kanyang cancer ay wala na pong kagalingan. Kaya puro chemo na lang po at mga laboratory at sunod naman po ay magra-radiation po siya. Kaya nga po, humingi ako ng tulong dito sa Ako Bicol, Tabang ora mismo para naman po makaprovide po sa mga kailangan niya po sa kanyang pagpapagamot. Opo. Kailan pa po ba ito na-diagnose si tatay ng stage 4 lung cancer? Yung last year pa po, September. Last year, September. So, mag-iisang taon na po ngayong susunod na buwan. Ano po ba yung madalas niyang nararamdaman or iniindang sakit, dala po ng sakit niyang cancer? Yung una po, masakit po kanyang likod at tumagos po sa kanyang dibdib. Kaya po, nagpunta po kami sa hospital, CT scan contrast po at doon po nalaman na meron siyang bukol sa baga. At saka sa binayopsy at sa biopsy, nalaman na ang kanyang sakit ay lung cancer adenocarcinoma stage 4B. Opo. Ano daw po yung sabi ng doktor patungkol po sa sitwasyon niya? Ano daw yung mga kinakailangan gawin para po ay si tatay ay gumaling na? Yun nga po, ang kailangan po sa kanya, yun lang po niyang chemo every 21 days. Lagi po siyang ikikemo at plus naman po yung mga laboratory na dapat sundin namin para po humaba po ang buhay niya at mamatay ang cancer cell sa kanyang katawan. Nanay, kayo po ba ni Mister ay may mga anak? Anak po namin, isa lang po yun. Opo, kumusta naman po yung anak nyo? Yun na po nakatulong sa amin, pambiling pagkain namin sa pangaral kasi po nahito po siya sa pag-aaral. 21 years old lang po siya. Nagtatrabaho na ho ba? Meron po siyang trabaho, nag-extra lang kasi yung kanyang license ay non-pro pa. Minsan nagdadrag sa panggabi lang po siya, sa jeep, kuminsan tricycle. Para lang po may pambili kami pagkain sa pang-araw-araw. Opo. So, gaano ho kahirap yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo, nanay, na nag-iisa lang yung anak nyo na tumutulong sa inyo? Unahawa po ako sa anak ko kasi ibig na mag-aaral yung anak ko, hindi na nakapag-aral. May pangarap din sa buhay. Kaya lang hindi, nuna niya kami. Dahil niya papa nga niya may sakit. Dati nga, saka na lang daw po pag okay na si papa. Nag-aaral po siya kasi may pangarap din po siya sa buhay. Kaya ako po, nasasakto yung damdamin ko. Kahit hindi ko na pinapakita sa anak ko at asawa ko na gusto ko rin kasi makatapos yung anak ko eh. Kasi matalino naman yung anak ko eh. Ang grade niya nga po niya, nung nag-graduate siya ng senior high, 88. Pwede nga po siya makahingi ng medical assistant, education assistant. Kaya lang sabi niya, wag na mama. Kahit
transportation assistance ako, magbibigay nga ako, pero kulang pa rin kasi pag araw-araw na pamasahe. Tapos, paano kami? Wala kaming kakainin sa araw-araw. Okay. Kaya, hinimito na lang po siya. Mabuting bata yung anak nyo, nanay, kasi aside doon sa iniisip niya na makapag-aral, sinat aside niya yon, mas inuuna niya po na makatulong po sa inyo dahil kinakailangan po dahil merong sakit yung tatay niya. Opo. So nanay, kayo ngayon ay dumulog sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano po ang pangangailangan na gusto nyo pong matugunan? Sana po yung matugunan din po yung sa chemo niya kasi every 21 days po ang chemo niya. Tapos yung mga laboratories, gamot, tapos ano pa po yung, kasi every 21 days po yung chemo niya eh. Tapos sunod po nun, mag-radiation daw po siya, sabi ng doktor. 10 days daw po yung radiation. Tapos 5,000 daw ang per day. Isa naman po kami kukuha ng pagkatapos ng chemo niya yung radiation, 50,000 yun. Opo, eto nanay, makinig po kayo, no? Dahil katabi nyo ngayon si Rudy, si Sir Rudy Vizcaya. Sir Rudy, napapakinggan nyo or na alam nyo na po yung kailangan ni nanay para po sa kanyang mister na ilang araw magpapakemotherapy na naman. O, Sir Rudy, ano po ba yung maaring tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, ito nga po kanina, dumulog sa atin dito sa tanggapan ng Barangay 175, dito sa Caloocan, sa ating satellite. Ito si nanay, ito pala nakita kong kanyang dokumento. Ang dokumento niya, ito pala isang Bicolana, taga-Daraga Albay. Oh, taga-Daraga si nanay. Opo, taga-Daraga Albay pala ito. Kaya sinuri ko mahigi ang kanyang dokumento para mabigyan natin ng maayos na pamaraan na panggamot ng kanyang may bahay. Ito nga po, tumawag agad ako sa ating Congressman Saldico at Congressman Jill Bugalon upang matulungan kagad itong ating babayan. Sa madaling salita, nagbigay kagad ating Congressman Saldico ng 90,000K. 90,000! 90,000, ora mismo, ayan. Malaking tulong po yun sa amin ng asawa ko. Kaya nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico, Congressman Il Bungalon, at Sir Rudy Vizcaya, at ang sa Ako Bicol Tabang mismo. Opo, Nanay Nancy, ikaw pala ay taga-Daraga. O ano po ang pagmati mo ngunya na sutabang na pigahagad mo sa Ako Bicol? Sinimbag na ni Rudy. Nakulang tabang po yun sa amunta. Talagang kay Pami talaga ang pagpapulong sa ko. Wala man kami pong igaasahan maray. Ang api ko sana nagataw sa aman ng pangkonton sa oral daw na pagkabuhay ni amunta ng api ko. Ayan, tunay na taga-Daraga, partner. Dakulang tabang sa amon. Amuya de. Amunaya de. Opo. So nanay, maraming salamat po. Rudy, kayo na po ang bahala na mag-assist kay nanay para tuluyan niya nang matanggap yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, at ito po, pinapagawa na natin ng kanyang guarantee letter upang bukas matanggap na niya yung kanyang guarantee letter para makapagbigay ng sa hospital ng pambayad. Ayun, nanay. Bukas, nanay, hawak niyo na po yung guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa inyo. Ang laking tulong sa akin ng Ako Bicol Party List. Alright. Maraming salamat, Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga-Caloocan, bukas na rin ang aming Action Call Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mga ka-aksyon, kada Miyerkules po yan. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Hanggang bukas, mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tumutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram. Joshua Martinez, maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang, Ora mismo! Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.